Magandang araw mga talkers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Kamusta mga kababayan, pagkatapos ng napaka-eventful na mga araw ay take a break muna tayo, hinga muna tayo. Punta tayo dito sa ating sa sports at tayo may entertain. Nalalapit na po itong pagbubukas ng playoffs natin sa PBA 2026 Commissioner's Cup. At medyo magbibigay lang tayo ng konting kuro-kuro o analysis, pagsusuri dito sa mga teams na magkakatapat-tapat. NLEX versus TNT. Very unusual na ang ating defending champions na TNT Tropang 5G ay nasa number 8. Considering na ang import pa nila ito si Bol, ano? At titingnan ngayon natin kung kakayanin ba ng TNT na makabalik pa sa championship or sa finals, ano, beginning at this stage, kalaban ng NLEX Road Warriors, kasi maganda ang inilalaro nitong NLEX Road Warriors, ano. Ang NLEX po ay may twice to beat advantage over the TNT Tropang 5G. Ang dapat i-take note ng NLEX dito ay kailangan maipanalo na nila yung first game, ano, maligpit na nila at ma-eliminate na nila itong TNT, dahil kapag binigyan pa nila ng chance na makabawi o makaisang panalo itong TNT Tropang 5G ay magiging medyo delikado ang kanilang magiging pangalawang pagharap, ano, at baka masilat pa sila sa second game kung bibigyan nila ng chance na makapanalo o makaisa itong TNT Tropang 5G, no. Ang problema lang dito sa TNT, no, dapat nilang i-address ay itong kanilang chemistry dito kay Bol. Okay, no, nakaraang game nila, ano, wala nang maliit lang ang contribution ng locals. Puro binibigay sa binibigay sa kanilang import na to si Bol, ano. Pagkabigay ng bola, manonood na lang sila. 'Yun ang naging problema nila, no. Yung movement ng bola na it's not the TNT that we used to see or to watch. Hindi yan yung TNT na nakikilala natin sa naglaro ng All Filipino na pumasok sa finals, ano. Kaya ito yan ang hahanapin natin pagdating ng playoffs, ano, sa TNT. Okay, tungo tayo dito sa 4 and 5, ano. Itong 4 and 5 na ano ba ang 4 and 5? Itong si Meralco, no? At Magnolia. Okay? Meralco at Magnolia. Okay? Itong Meralco at Magnolia nasa gitna eh. So, magandang laban ito. Pwedeng maghilahan sa Meralco, pwedeng ang hila ay pwedeng mapunta sa Magnolia. Pero itong huling laro nila, medyo inalat ang Meralco. Ang Meralco, pwede namang may kakayanan silang makabounce back. Okay, kita naman natin sa mga laro nila noong eliminations, pagkatapos ng pagkatalo, makakabangon naman agad sila. Samantalang itong Magnolia, ganun din, ano, ay maganda rin ang inilalaro, no? Kaya lang towards the end na sila nakabawi, kaya naman sila naging number 5 sa team standings. At makikita natin ito, ini-expect ko na itong Meralco Magnolia magiging very very physical, no? Alam naman natin itong si Cliff Hodge ng Meralco hindi umaatras yan pagdating sa pisikalan, ano? Baka magkasakitan ng konti, magkakiskisan, at ine-expect ko na a very bruising game ang magiging semi or na quarterfinal match nitong Magnolia at ng Meralco. Alright? So yan, 50-50 yan mga kababayan. Okay, ito namang Rain or Shine San Miguel. Okay? Ang Rain or Shine, maganda pinakita 7-0. Kaya lang medyo nalubak na sila nung bandang dulo. Okay? Samantalang itong San Miguel, okay? Medyo nakabalik nung dulo, no? Nung import nila si Patton,
yun ang time na nakalaban nila ang rain or shine. So ito yung pagkakataon ng San Miguel na makabawi sa rain or shine sa pagkatalo nila sa Ross, ano? Na ang import na gagamitin nila ay itong si Benny Boatwright. Okay? So kailangan mag-adjust ni Coach Yeng Giao dyan sa laruan ng San Miguel na kasama itong si Benny Boatwright. Okay? Lately, ang laro ni Boatwright napakaganda. Nagki-click na yung outside shooting ni Boatwright. Nakikita natin sa nung huling laro nila sa sa Phoenix. Ang ganda ng shooting ni Boatwright. Okay, yung mga tres niya, minsan 4 pa. Okay? Maganda ang shooting niya sa outside, ano? At nakikita natin yung mga sa mga import laden na mga conferences, medyo nagkakaroon talaga ng problema itong San Miguel sa pagpili ng tamang import na fit sa kanilang sistema. Okay? Marami nagtatanong bakit click na click itong si Boatwright dito sa San Miguel Beermen. Well, hindi siya kasi nangaagaw o hindi naaagawan ng ibang pwesto yung posisyon ni Benny Boatwright. Merong nakalaang posisyon para sa kanya. Hindi niya naaagawan unang-una ng laro o pwesto itong si Junmar Fajardo. Okay? Instead, nagko-compliment pa. Okay? Si Benny Boatwright, malaki siya, pero mayroon siyang outside shooting. So, mamimili ka ngayon. Sino didepensahan mo? Junmar Fajardo sa loob o si Benny Boatwright na merong outside shooting, na meron ding inside play, laruan sa loob. Okay? Kaya malilito ang depensa ng rain or shine dito. Kailangan nilang i-address yan. Mamili kayo, Benny Boatwright, the boat, or the goat? The goat, the Kraken, si Junmar Fajardo. So mamimili kayo dyan, So yan ang ating magandang laruan din to, mga kababayan. Dahil yung isa medyo nalubak pababang konti, yung isa papataas na. Tingnan nyo naman na laro ni Junmar nung hindi ko alam kung Phoenix ba siya ang kalaban nila o Terra Firma. Naka-30 siya. Silang dalawa ni Boatwright, So yan, aabangan din natin ng laban. Magandang labanan din yung Ross tsaka San Miguel. Samantalang itong huli, itong Barangay Ginebra at tsaka Phoenix, medyo bias na ako sa pagkapanalo ng Ginebra. Baka isang game lang yan. Okay? Medyo hindi siguro kakayanin ng Phoenix yan, Alright? So, wala na akong masasabi dyan dahil Justin Brownlee ang i-import nila versus, hindi ko lang alam kung makakalaro si Richie Rivero, pero still with if makakalaro man si Richie Rivero, hindi ko masasabi na mas aangat pa at makakaisa ang Phoenix dito sa Barangay Ginebra. Pasensya na sa mga Phoenix fans, pero yun po ang aking sariling opinion, mga kababayan. Baka isang game lang yan, baka ma-dispose agad ng Barangay Ginebra itong Phoenix Super LPG Fuel Masters, mga kababayan. Alright, bukas po ang laro ay first game ay wala akong Meralco Magnolia yata, kung di ako nagkakamali. Basta yung bracket ng 1, 8 at saka 4 and 5. Okay? Hindi ko lang alam kung sino first game. Pero ang mga maglalaro is NLEX Road Warriors at saka itong TNT. Pangalawa, kung una man sila, Magnolia at saka Meralco, mga kabayan. Patuloy po niyo tutukan ng ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, para sa mga updates sa PBA at iba't iba pang uri ng sports. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa mga bagong pasok po sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat at hanggang dito na lamang po. Paalam. Bye-bye.